nyo. And yung iba sa inyo, parang may chance na mag-level up kayo. Parang lalo na yung ganitong panahon na nagkakaroon ng parang performance review, para magkakaroon ng salary increase yung iba sa inyo. Kasi maganda yung feedback, no? Parang performance review nyo for the entire year. Maganda yung feedback, mga kapiksi, and may chance na tumaas yung sweldo nyo by next year. Mga kapiksi, magkaroon kayo ng salary increase, and for some of you, pwedeng magkaroon din kayo ng promotion or parang increase ng job grade or job level. Sometimes ganun naman, parang same pa rin yung position mo pero tumataas yung job grade. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong November 16 to 30 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, unahin natin ito mga kapiksi. Ito yung mga mensahe para sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong November 16 to 30. So, we have eruption message para sa inyo. We have air element for you. And we also have concealed message or energy for you guys. Alright, so unahin natin tong eruption energy or message for you guys. Ito, most of the times, ito yung mga negative emotions na naiipon sa ating dibdib, mga kapiksi. And kapag ka ito lumala, no, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. Kapag lumala yan, pwede kayong sumabog anytime na parang bulkan, no, na sumasabog sa galit. Sometimes nananahimik kayo ng matagal, tapos bigla na lang dadating yung time na parang sasabog na kayo dahil masyado yung kinimkim yung mga negative emotions na nasa dibdib nyo. Okay? So, wag nyo nang antayin guys na dumating kayo dun sa moment na yon na sasabog na lang kayo dahil hindi nyo mailabas yung inyong sama ng loob or yung mga negative emotions na kinikim-kim nyo. Alright? Maraming pamamaraan para mailabas yan. Unang-una, prayers, no? Syempre, ipagdasal nyo. Kumbaga, sometimes wala tayong masabihan na kakilala natin, wala tayong makausap, lahat nasa isip lang natin, kaya nagpa-pile up yung ating mga negative thoughts and assumptions. Pero pag nagdasal kayo, mga kapiksi, no, na ilalabas nyo lahat ng mga hinaing nyo sa nasa taas or even to your spirit guides, mga kapiksi, nakakabawas yon ng mga bigat ng dalahin, di ba? I'm sure meron sa inyo na yung iba they're even crying, no? Umiiyak pa sila kapag nagdadasal. And it's okay, mga kapiksi, at least nailabas nyo sa pamamagitan ng pagdadasal yung mga negative emotions kesa naman sa dumating na lang bigla yung time na sumabog kayo na galit na parang bulkan, no? So, mas mainam na yon, mga kapiksi. Mag-meditate din kayo guys, makakatulong yon para mag-subside yung momentum of negative thoughts nyo and mawala yung mga negative emotions nyo. Meron tayo nun sa ating channel, Tagalog Guided Meditation, para mawala yung stress and anxieties nyo, mga kapiksi. Meron din tayong Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. Makakatulong yun sa inyong emotional healing guys. Super positive nung subliminal natin na yun. Basahin nyo lang sa comment section as in nakaka-relax talaga. Nakakatulong para maibsan yung bigat na dinadala nyo. So, pwede nyo siyang pakinggan, mga kapiksi. Alright? And ito naman, mga kapiksi, use your mind, no? Use your pagiging intellectual, mga kapiksi. If you have plans or kung wala pa kayong plano, magplano, gumawa kayo ng plano, i-assess nyo yung buhay nyo, mga kapiksi, no? Pero bago, kailangan malinaw yung isip nyo, maliwanag, no? Bago kayo humakbang or gumawa ng kahit anong aksyon or gumawa ng kahit anong hakbang sa buhay nyo, kailangan palagi nyong pinag-iisipan yung mga pros and cons, yung mga consequences ng mga actions nyo, di ba? Think before you speak, think before you click, ika nga, di ba? Para wala tayong nasasaktan and naagrabyado na mga tao and hindi rin siya babalik sa iyo. Alright?
And ito naman mga kapiksi, ibig sabihin nito, parang there's more than meets the eye. Tama ba? So parang wag nyong, kumbaga, don't judge the book by its cover, parang ganon. Hindi mo malalaman yung totoong resulta or totoong nalalaman ng libro kung panlabas na anyo lang yung iyong tinititigan. Basahin mo yung loob, diba? Tingnan mo kung ano talaga yung nilalaman niya, at saka mo matututunan kung may value ba talaga or wala sa'yo yung isang bagay. Ganon din sa ating buhay mga kapiksi, hindi porket naghihirap tayo puro problema na lang yung tinititigan natin. Sometimes may mga lessons na matututunan ka dyan, okay? And may mapipick up ka, may magagamit kang reference, and sometimes yung mga negative na nangyayari na yon, na ibabaliktad pa yon ng ibang tao. Sometimes yung mga tao, sinisis nila yon as opportunity for growth and development para lalo pang umunlad at umasenso. For example, yung mga nawalan ng trabaho, example lang, imbis na magmukmok sila kasi nawalan sila ng trabaho, ginamit nila yung opportunity na yon na okay, nawalan ako ng trabaho, try ko na lang magnegosyo, try kong mag buy and sell, try kong mag ganito, mag ganyan, mag online selling, try kong mag TikTok ganyan, or kung ano man. Kumbaga, imbis na magpa-apekto sila sa negative na nangyari, which is nawalan ng trabaho, ginamit nila yung opportunity na yan. Okay, nawalan ako ng trabaho pero may free time na ako. Okay? Malaya na ako. Magagawa ko na yung gusto kong gawin. And i-focus ko yung energy ko doon to bring out the best of the situation. Ganyan mga kapiksi. Okay? So, hindi porket problema sa panlabas na anyo, problema talaga siya sa pangmatagalan. You can turn any negative situation into a favorable one. Basta tingnan mo lang siya sa ibang perspective, mga kapiksi. Alright? Sometimes, gigil na gigil ka sa trabaho mo kasi yung boss mo, ang higpit-higpit, ang salba-salbahe, tapos nung nawalan ka ng trabaho, abay, magpasalamat ka kasi nakawala ka na sa kanya. Opportunity mo na yon para maghanap ng ibang trabaho, ng ibang boss, no? Ganon yung mga sinasabi natin. Hindi lang, wag mo siyang titigan sa isang perspective lang. Tingnan mo siya sa iba-ibang angulo, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ang mga messages para sa inyo. Gemini, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga mensahe na yan. Tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong November 16. Hanapin ko yung energy ng Gemini, mga kapiksi, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan guys. And good news, no, dahil malapit na ang Pasko, meron tayong 10% discount, ongoing sale mga kapiksi until November 30. So mag-avail na kayo guys habang may sale tayo. Sayang yung discount. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords. Lumabas din yung masculine energy ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. Nakikita natin, sobrang positive nito mga kapiksi, no? For some of you, may mga magagandang balita, news, no, na maaring dumating sa inyo pagdating sa
pagkakakitaan, no? So pag sinabing pagkakakitaan guys, pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, side hustle, investment, ganyan. Depende kung ano yung source of income nyo. And yung iba sa nyo, parang may chance na mag-level up kayo. Parang lalo na yung ganitong panahon na nagkakaroon ng parang performance review, para magkakaroon ng salary increase yung iba sa nyo. Kasi maganda yung feedback, no? Parang performance review nyo for the entire year. Maganda yung feedback, mga kapiksi, and may chance na tumaas yung sweldo nyo by next year. Mga kapiksi, magkaroon kayo ng salary increase, and for some of you, pwedeng magkaroon din kayo ng promotion or parang increase ng job grade or job level. Sometimes ganun naman, parang same pa rin yung position mo pero tumataas yung job grade, which is tumataas din yung sahod, mga kapiksi. So for some of you, kunwari level 1, naging level 2, naging level 3, ganyan. Nadadagdagan yung skill set, no? So yung iba sa nyo, sa mga empleyado, maintindihan nila yan. So for some of you, maaring ganun. Kung ikaw naman ay nagnenegosyo, parang feeling ko nadadagdagan din yung mga items na binibenta mo. So kunwari dati sabon lang, ngayon meron ng shampoo, ngayon meron ng lotion, yung mga ganun. So parang nadadagdagan, nag-expand, mga kapiksi, for growth and improvement, no? So whether trabaho ito or whether negosyo ito, mga kapiksi, lalo pang tumitibay. Yung iba sa inyo parang namamaster nyo na yung skill of selling, skill of kung ano man yung expertise mo, parang namamaster mo na siya, mga kapiksi. Alright? Okay, so tingnan pa natin guys. Wow, so for some of you guys, parang meron kayong gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo magawa because it's either meron kayong lack of resources, pwedeng kulang yung puhunan nyo. Let's say for example, gusto nyo magnegosyo pero feeling nyo kulang yung puhunan nyo. Yung iba naman, kulang yung oras, no? Parang kulang yung oras mo, hindi mo maasikaso kasi full time ka sa trabaho mo, marami ka inaasikaso, o kaya may mga anak ka na iniintindi, ganyan. I'm sensing na this is more on business, no? Parang gusto nyo mag-business, o kaya naman may business na kayo tapos gusto nyo pa magdagdag pero parang wala na kayong, hindi na kaya ng katawang lupa nyo. Kumbaga kulang na, no? Kulang na yung oras, pwedeng kulang din yung puhunan, ganyan. Okay, kaya medyo nahihirapan kayong kumilos, mga kapiksi. Pero kung makakahanap kayo ng maayos na partner, business partner, ganyan, na pwede nyong kausapin para matulungan kayo, push nyo, mga kapiksi. O kaya naman, if stable na yung business na meron kayo right now, pwede nyo siyang ipagkatiwala sa iba, and then dun sa mapagkakatiwalaan nyo rin, and then tsaka nyo simulan yung bagong negosyo na gusto nyo, and tutukan nyo until such time na maging stable din siya kagaya ng inyong existing na negosyo. Alright? Kasi yung iba sa inyo parang feeling ko ganun, gusto nyo mag-expand, gusto nyo mag-try ng iba pero limited kayo. It's either limited sa resources, limited sa panahon, or limited kayo na sa capital. Okay? So pag gusto, may paraan, mga kapiksi. Pag ayaw, may dahilan. Alright? So go nyo lang guys, no? Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo, and i-mind nyo yung mga magagandang positive energy like yung salary increase, i-mind nyo na yan. Mind salary increase, mind promotion kung gusto nyo ma-promote kayo, and yung expansion na minimithi nyo, mind expansion kung gusto nyo talaga mag-expand yung inyong mga business. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating 2024 money kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.